Kanegosyo, huwag mong isipin kung paano madudubli ang pera mo. May napansin ako sa maraming gustong umasenso sa buhay. Masyado silang abala sa pag-iisip kung paano nila madudubli agad ang pera nila. At alam nyo kung ano ang nakakatawa? Kadalasan, iyan mismo ang dahilan kung bakit hindi lumalaki ang pera nila sa negosyo. Halimbawa, may hawak silang kapital na 100,000. Natural lang na isipin mo, paano kaya ito magiging 200,000? Dahil dito, naghahanap ka ng mabilisang paraan. Minsan, sumasali sa investment na hindi mo naman lubos na intindihan. Minsan, nagpapaniwala tayo sa pangakong mag-invest ka ngayon, dubli agad ang pera mo sa loob ng ilang buwan. At minsan naman, nasasangkot tayo sa scam dahil sa sobrang pagmamadali. Ang problema kanegosyo, kapag purong mabilisang pagyaman ang hinahanap mo, mas nakikita mo ang mga delikadong oportunidad kaysa sa mga tunay na oportunidad. Habang nakatingin ka sa mga pangakong malaking kita, hindi mo napapansin ang mga simpleng negosyo na pwedeng kumita ng paunti-unti pero tuloy-tuloy. Magbigay ako ng halimbawa. So may dalawang tao. Si Juan ay may 100k at inilagay ito sa isang investment na dudubli daw ang pera niya. Si Pedro naman ay ginamit ang 100k niya para magtayo ng maliit na negosyo ng pagkain. Sa umpisa, parang mas exciting ang ginawa ni Juan. Pero makalipas ang isang taon, nawala ang investment ni Juan. Samantalang si Pedro ay kumikita ng 500 pesos hanggang 1,000 araw-araw. Hindi man agad yumaman si Pedro, pero tuloy-tuloy ang pagpasok ng pera sa kanya. At pagkalipas ng ilang taon, lumaki ang negosyo ni Pedro. Mga kanegosyo, mas marami akong nakitang yumaman dahil sa maliit ngunit tuloy-tuloy na kita kaysa mga taong naghahanap ng isang malaking swerte. Dahil ang tunay na yaman ay bihirang manggaling sa isang malaking transaksyon. Karaniwan, itong nabubuo sa daang-daang maliit na tamang desisyon na inuulit araw-araw sa loob ng maraming taon. Kaya kanegosyo, sa halip na itanong mo, paano ko madubli ang pera ko, subukan mong itanong ito. Paano ko ito mapapalago ng paunti-unti pero tuloy-tuloy? Magkaiba ang dalawang tanong na iyan. Ang una ay naghahanap ng tsamba. Ang pangalawa ay naghahanap ng sistema. At tandaan mo ito kanegosyo, sa negosyo, sistema ang nagpapayaman, hindi ang tsamba. Kung gusto mong lumago ang pera mo, magtayo ka ng simpleng negosyo. Pagandahin mo ang produkto mo, ayusin mo ang serbisyo mo, alagaan mo ang customer mo. Kumita ka ng kaunti ngayon, kumita ka ulit bukas, at kumita ulit sa susunod na linggo. At ulitin mo ito sa loob ng maraming taon. At doon nagsisimula ang mabuo ang tunay na yaman. Mga kanegosyo, ang sekreto ng pagyaman ay hindi ang biglaang pagdami ng pera. Ang sekreto ay ang maliit na kita na kaya mong ulit-ulitin hanggang sa maging malaking resulta. Kaya, tigilan mo nang hanapin kung paano madudubli ang pera mo. Mas pagtuunan mo ng pansin kung paano ito lalaki ng kaunti araw-araw sa paraang kaya mong ulit-ulitin ng paulit-ulit. Dahil kadalasan, diyan nagsisimula ang tunay na tagumpay at pangmatagalang yaman. Kaya kanegosyo, huwag mong habulin ang dubling peras ng isang gabi. Bumuo ka ng negosyo na kikita para sa iyo araw-araw. Dahil ang tunay na yaman ay hindi bunga ng tsamba. Ito ay bunga ng tamang ginagawa ng paulit-ulit.